understanding with regards to paano gumagawa ng mga truth tables, yung sa circuits, saka sa electronics, yung sa mga gates, para ma-practice na natin. So, kung may matitira pang oras, edi pwede tayo mag-introduction ng logic. Mayroon naman akong material na prepare. So, yung i-share ko ngayon, so maglalagay muna ako ng mga exercises, tapos ating munang isolve. Yung iba na pwede naman nating i-skip, hindi naman entirely every number ay sagutan natin, to. Kasi gusto kong sampulan mo itong mga truth tables kung paano mag-construct. Pero siyempre we start with yung simpler muna. So nag-insert ako dito sa ating module, pinapasend ko sa inyo ng mga screenshots ko dun sa na pwede pa rin pagpraktisan. One of which is, kasi ganito yung mga pwede lumabas sa exam, di ba? So, sa 7 to 14, the task is to determine the truth value of the statement. So, pwede natin pasadahan. So, sagutan natin. So, I will no longer call you by the name o isa-isa, So, assist ko na lang kayo. Just in case meron kayong question, edi i-erase na lang. Maling kung sa tingin nyo, mali yung nailagay ko, pwede nyo i-rectify o itama. So, as a starter, sabihin natin na determine the truth value of the given statement. So, para sa number 7, if x is an even integer, then x squared is an even integer. So, ito ay isang halimbawa ng conditional. If, ellipsis, then. So, kung meron tayo dalawang statements na P at saka Q, yan ay simpleng compound statement lang naman. So, kung ang x daw ay even integer, so may tinatawag tayo dito antecedent at saka consequent. So ito yung ating consequent. X squared is an x is an even integer. X squared is an even integer. Now, kung ang x daw ay even integer, ang consequent niya, ang x squared ay even integer. So, ano bang halimbawa ng mga even integer? 2, 4, 6, 8, negative 5, negative 4. So, pag in-square mo ba yung mga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 100, ang kanlabang square, sila ba
Hi guys. Sa tingin niyo babalik pa ba si Sir? Sana mag-chat siya.